Hindi ko maiwasan, umiyak. Dahil lang dito sa lupa na to, ayaw kong umalis dito. Patuloy sa pagbabantay ang residenteng si Ana Brizuela sa kanyang tahanan sa Sitio Portico Fabrica, Bula, Camarines Sur. Kabilang siya sa higit kumulang 200 residente ng mga barangay sa Fabrica at Pawili na posibleng mapalikas. Dahil ito sa mga alitan sa lupa ni Conrado Colarina sa Ruby Shelters Builders and Development Corporation at sa pamilyang Tan na umaangkin sa mga lupa ng mga residente at magsasaka sa Bula. Tapos bigla na lang i-demolish. Ang hirap kaya. Ang hirap sa amin na mahirap na basta na lang kami i-demolish. Sa tagal-tagal na namin ng panahon dyan, mayroong lalabas na may titulo dyan. Dyan di makatulog, kaiisip kung paanong nangyari. Kaya yan, laging may problema. Paano malulutas yan, paano hindi kami mapaalis. Naangkin din ng pamilyang Tan ang binubungkal na lupa nila Vicente Marmol na may sukat ng 8,853 metro kwadrado. Dinidinig pa ang isang kaso ng alitan sa lupa. Sa katunayan, nagkaroon ng pagdinig sa korte noong February 4 tungkol sa mosyon ng mga residente na isang tabi ang mga notices to vacate at ang writ of demolition. Hindi sila residente. Actually, hindi pa namin sila nakita, hindi pa namin kilala. Naririnig lang namin yan sa pangalan doon sa nakasulat sa papel. Nakapag-participate kami sa hearing. Abogado lang nila ang nakikilala. Kaya hindi namin sila kilala. Hindi naman kami kinasuhan, bakit kami tatanggalin dyan eh. Ang alam ko na nagkaso sila, si Colarina at saka Ruby Shelter, yun lang ang alam ko. Bakit kami sinasama sa pagpaalis sa amin dyan. Sana itigil na yan, pag-aangkin ng lupang pinagsasaka namin. Diyan kami nabubuhay. Noong 1965 pa, nagkaroon kami ng tax declaration para magbayad ng buwis, kaya matagal-tagal na kami dyan nanirahan. Noong February 14, nagkaroon ng talakayan ang samahan ng mga magsasaka, ang Portico Banasi Household Farmers Association. Bukod sa banta ng demolisyon, pinag-usapan din ng mga magsasaka ang mga epekto sa kanila ng Rice Liberalization Law, land use conversion at kawalan ng ayuda at subsidiya para sa mga magsasaka. Isa na kami doon sa problema na yan na kahit na saan lugar, mayroon ganitong problema. May mga kababaihan na mga magsasaka at mga manggagawang bukid. Kaya po, kailangan na makilahok sa talakayan ng mga kababaihang magbubukid. Ang mga kababaihang kailangan na magkaisa at mga has na makipaka. Sa ngayon, nagbabadya ang pagsasurvey ng mga nag-aangkin ng lupain ng mga magsasaka. Pero ayon sa kanila, nananatili ang kanilang paninindigan para sa kanilang tirahan at sakahan. Sana po inyong tingnan kung sino dyan ang nandyan, nagtatanim sa lupang kanilang sinasaka, at kung yan ba na nangangamkam ay nakatira dyan, o kung pumunta man lang dyan na magbungkal. Diyan na kami nagkaapo, tapos biglang makakapapaalisin, di namin kayang matanggap. Nag-uulat, Reynard Magtoto ng Baratang Bicolnon para sa Alab.